Hello, ito naman po ay yung panglagay natin sa butas na binarena. Ito po yung barena na 1/4. Ayun. So, dyan po ilalagay natin, susukatin po muna natin kung hanggang saan yung dapat nating butasan nung barena, para hindi tayo lumampas doon sa mismong butas. Tapos, pag nasukat na, ilalagay mo doon sa hindi siya magkamali o hindi nakatagilid ang pagbubutas. Yan, butas, sumagad na hanggang doon sa tape. Nakakatulong din kasi yung tape para siya hindi na umikot. Yan, wala kasing balik yung aking barena, inangat ko muna para ikutin pabalik para mabunot yung barena. Kaya hindi mo gagawin, wala. Tapos yan, hinawakan ko na lang dahil may butas na ng una. Dodoblehin ko na lang ang pagbutas ulit para sa tamang-tama doon sa helicoil na ilalagay natin doon sa loob. Yan, ilagyan ko din ng basahan at kaperasong hindi na ginagamit na tsinelas doon sa ilalim para hindi masugatan o hindi masira yung pinakang labi ng block. Ito naman po yung mga nabili ko sa Shopee na mga pang retread. Yan po ang gagamitin natin ay yung number 10 na pang retread. Yan po. So yan, ito po ay nabutas ko na rin. Ayan, butas na siya at malog na.
ang ilalagay na lang po natin dyan na susunod, yan po naman ay numbers 58. Number 58 po ang numero niyang ating pangbarena drill bit. Tapos ang ilalagay po naman natin na helicoil ay M8 ang nakalagay, M6 yun naman ay para sa para sa numero 8 ang ulo, o ang ginagamit mo na pang tanggal ay millimeter 8. Ang ulo po nun ay millimeter 8 ang ginagamit na socket, ganon. So dito naman yan yung mga pang nabili kong pang retread. Ito po yung pang barena o pang retread pala doon sa helicoil na ibabaw natin doon sa butas. Yan. So yan po kinakailangan na pagka matetesting nyo po na dyan yung helicoil kung tama at saka yung pang retread doon po sa puno na inilalagay mo doon sa barena, halos kasya po doon sa sa pinakambutas at hindi, wala po siyang kalog, kumbaga kasyang kasya lang. Dito po yan mali yung isa lang ang tama kasi yun yung kasukat. So yung kasukat na yun ang ipang re-retread mo. Yan, para hindi ka magkamali din. Kasi yung pinakandabis niyan, gagamit kayo ng kahit kahoy pagsasampulan para hindi lang kayo magkamali. Kumbaga, pag na first time kayo gagamit ng ganitong pamamaraan at ayaw nyo na magpa-machine shop at first time kayo, kumuha kayo ng pagpapraktisan kahit kahoy o tabla na pagpapraktisan. Yan po. So dito po kailangan dahan-dahan, kailangan pantay na pantay ang pag-retread, dahan-dahan. Kailangan hindi nakatahilis, hindi nakatagilid. Kailangan diretsong-diretso. Kasi kung hindi diretso, yung ilalagay natin na rocker arm dito, hindi matutornilyuhan. Kasi laban, kumbaga nakatagilid, hindi mo maipasok ng maganda yung tornilyo na ilalagay mo. So kailangan dahan-dahan. Yan, kailangan pabalik-balik. At yan, habang tinitradean mo, kailangan lalangisan mo ng konti. Yan po. Yan. Pabalik-balik. Dahan-dahan. Kailangan yan. Konting langis. Para maganda yung pagre-retread natin. Balik-balik mo muna. Yan. Tanggal. Para masukat natin kung tama yung ginagawa. So, ito pong barena, ipapakita ko rin po sa inyo na ito po ay nilagyan ko rin po ng palatandaan kung hanggang saan lang po yung dapat mong lagyan ng thread. So, ganon. Para hindi dumire-diretso din doon sa ilalim. Sa bagay, kahit naman thread ka ng thread, kumbaga ikot ka ng ikot ng pang-retread, yung pang-tapping sa English, hindi rin siya tutuloy doon sa ilalim kasi wala siyang butas. Kaya lang, ang pinakang doon, yung retreadan mo habang pinipilit mo na siya pumasok doon sa butas o doon sa ilalim, dahil may nakaharang nga, ang mangyayari, malulose thread din yung nire-retread mo. Kaya kailangan
may alam mo yung gaano kalalim yung lalagyan mo ng thread. So, yung pang retread, lalagyan natin ng palatandaan ng tape. So, ayun po ang pinangan technique. Yung pambarena at saka yung pang retread ay merong palatandaan kung gaano kalalim yung lalagyan ng butas, lalagyan ng babarinahin, at saka yung lalagyan ng thread. Yan po. Yan, nilagyan ko dyan ng langis para magandang ikutin at saka maganda yung pagkaka-retread niya. Yan, ikot-ikot, ikot, balik-balik lang yan para madali siyang ikot. Yan. Malapit na.
siya ay stainless. Ayan o, iba laki. Pinakita ko na naman kanina. So, dito, para maipakita ko lang na okay na siya at nasa standard na ulit, ibabalik ko. Ayan, ibabalik ko siya. Kanina, hindi mairos kasi ito o hindi mahigpitan. So, ngayon, mahihigpitan na siya. Ayan, basta't ano siya, yung number ng 38 number ng drill bit. Ang presyo nito ay 260.